ate ganitong mga YouTube channel. Tuesday ngayon, parang medyo nag-i-snow ng konti sa labas. Kahapon din ako nag-vlog Monday kasi wala naman akong pasok. Yun nga, kahapon lang din ako minessage ni ma'am na pasok daw ako ngayon. Kami ni Ate Mary, sabay daw kami para mag-carpool kami. Ayan, buti na lang wala rin work si Ate Mary sa second job niya. Hindi sabay din kami. Ano pa, may work pala siya panghapon. Alas 5 pa ang work namin ay hanggang ano kami, hanggang alas 2 ba? Alas 3 ata. 7 to 3. Yan, pinapasok kami ni ma'am. Tapos nag-uo agad ako kahapon, hindi pa nag-reply si ate. Yung pala, pinapasok daw siya kahapon sa KFC. Kaya ayun, sabi ko kay ma'am ay, ma'am, go yan si ate kapag pag pinapasok po. Sabi ko, wait ko na lang po yung reply, baka po nasa work yan. Tapos ngayon, nag-work nga pala si ate talaga. E di, ayun, go daw siya. Kasi syempre, sayang din na may duty. E di, extra dagdag din sa diba? Ayan, nandito na rin si Kuya Toto. Nakikita ko na yung sasakyan. Nag-i-snow nga ng konti, no? Ayan. Labas na siguro tayo, guys. Diyan ang aming bus. Apakalamig! Diyos ko tayo, lamig-lamig. Sakay na tayo. Nakasakay na tayo, guys. At tayo na si Ate Mary. Takbon-takbo na siya. Papunta sa work niya. Ayan. Hinintay lang niyang dumating yung bus ko bago siya pumasok. Kasi maaga pa, 30 minutes pa bago mag-start yung work niya. Ayan, guys. Hindi pa alis yung bus. Yung driver bumaba. Mag-washroom siguro yun. Ang lamig. Negative ngayon? 17. Feels like negative 24. Lamig. Ang hangin. Kaya sakit sa balat. Nandun kami naghihintay ni ate. Hindi nga muna pumasok si ate. Sinamahan niya muna ako maghintay ng bus. Ang lamig-lamig. Kahit may heater yung pinaghihintay namin. Kasi yung ibang hintayan ng bus, may mga heater. Kaso parang hindi naman effective kasi ang lamig-lamig. Hindi namin na-check yung weather kanina. Pero kanina naman, nung pagpasok namin, hindi siya ganun kalamig na yung hapon na. Alas 4, madilim na pala. Ayan, madilim na. Grabe yung sasakyan niya. Yung sama ng tama na bangga. Ayan. So, uwian na. At nagugutom na rin ako. Konti lang kasi yung dinala kong pagkain. Ang puro dala kong puro prutas. Wala pa nga 1.5 cup yung kanin na dala ko eh. Babawas sa kanin. Taray. Ganito pala yung itsura dito sa likod namin, guys. Bakante. Ayan. So, kapag gantong oras na, may bus na papunta dito sa may amin, sa looban. So, hindi ko na kailangan maglakad ng sobrang layo. Nandito na ng bus sa may tapat lang. Aalis tayo ng bahay ng madilim. Uuwi tayo ng bahay na medyo madilim na din. Dahil winter nga. Pero pag nag-summer na yan, hanggang 9 na bago magdilim, hanggang 9 yung liwanag. Kaya nga sabi ni Marvin, kapag na daw summer, kapag linggo daw, ganong oras na lang siya uuwi para makapag-stay pa daw siya ng mahaba dito. Kasi nga, ngayon dahil winter, umaalis siya, mga anong oras na? Alas 3, umaalis na siya. Maalis na siya dito sa bahay. Para nga hindi siya masyadong gabihin sa daan. Pero pag dadating din naman siya doon, madilim na din. Anong oras siya dadating doon? Mga alas 5. Kasi nga syempre madilim na. Ayan. Medyo okay na yung dinadaanan ko dito. Hindi na yung maglulubog-lubog tayo. Kasi madami nang nagsipagdaan dito eh. Ayan. Pero syempre, dahan-dahan pa rin tayo kasi baka madulas. Oop. Ayan guys. So, hindi na ako nagbukas ng pinto kasi saktong lumabas si Kuya Lito yung dito. Nagme-maintenance dito sa building. So, kailangan ko pang ilabas si Susuy ko. Yung lamig-lamig. Sakto lumabas. Tapos, ayun, kanina in-announce na rin na magbubukas na nga yung store, yung bagong store ng Tim Hortons kung saan talaga kami duty. Ang iniisip namin din ni Ate Mary
yung pauwi. Di ba nga meron na kaming carpool si Kuya Toto papunta doon. Hinisip namin, pero syempre okay lang naman sa amin, medyo maliit minsan ng uwi na kasi wala namang, di naman kami nagmamadali. Pero may time din kasi na may work din si Ate Mary. Yung second job niya dito nga dito lang din. Sabi, kung sakali, hindi na siya kukuha ng panggabi na duty. Kasi ang ginagawa niya, may pangumaga sa Tim Hortons, panggabi sa KFC. Ang mangyayari niyan, baka, kapag ano na lang, pag day off na lang sa Tim Hortons, doon na lang siya duty sa KFC. Tapos, ayan, kasi yung bagong store, looban siya, kaya hindi pa, meron naman daw bumapasok na bus, pero hindi pa namin na-check kung saan ang daan ng bus. Pero try din namin, pag nandun na kami, sama-sama na yung, kasi ngayon, hiwa-hiwalay pa. Parang yung bawat branch ata ng Tim Hortons, ilang branch ba nung may-ari? Pang-5 na daw ata yan eh. Doon ata sa 5 niyang Tim Hortons, kukuha ata siya doon ng yung mga lumang kasi syempre puro bago kami. Kailangan din namin ng mga lumang kasama kasi may iba pa na hindi pa namin alam. Pero kahit pa paano nakakaya na naman namin mag-solo-solo. Mag-take order na ako lang. Si Ate Mary nasa drive-thru siya lagi. Nagtitake order siya sa drive-thru. Tapos minsan doon siya sa coffee, taga-kawa. Ako naman sa front ako lagi. Tapos ako yung tagagawa ng coffee. Tapos minsan tutulong din ako sa drive-thru. Tapos may time din naman nung unang duty namin last week. Drive-thru kami ni ate. Kasi pang 6:00 yung duty namin. So, ayun. Baka naman mayroon kami makasabay kahit paglabas lang dun sa sa looban. Parang subdivision kasi yun eh. Di ba nga napuntahan namin yung last time yung malalaking bahay dun sa part na yun. Looban. Buti ngayon kasi may dry run kami ngayong Friday. May dry run kami. Kailangan namin malaman-laman yung mga gagawin, yung mga doon, pwesto kasi syempre iba yung style nung Tim Hortons doon. Hindi tulad dito sa pinagte-trainingan namin. Kaya kailangan namin mag-dry run kung saan yung dito, saan yung ganyan, ganito, ganyan. Para alam namin sa Sabado kasi may ata sa Sabado, may mga pamilya daw, ganyan-ganyan. Saka madaming tao, syempre bagong bukas. So, madaming bibisita, syempre yung may-ari, nandyan, saka yung mga ibang kakilala, ganyan. Kaya kailangan maayos yung namin. Hindi kami palpak. Pero ayun, nakakaya na naman namin ni Ate Mary kahit papaano. Yun nga, hindi na kami muna na pa sa sandwiches. Kasi parang pinokus muna kami sa isang pwesto lang para ma-familiarize kami doon. Tapos, ayan. So, 2 weeks nang walang pasok si Marvin. Mahatid sundo niya kami doon. Okay naman. Nung una, pagod ako kasi syempre nangangapapa ako. Parang lagi akong naghahabol ng oras na, syempre pag nag-take order ka, kailangan gagawin mo agad kasi mag-iintay yung customer. Ngayon okay na naman kasi alam ko na naman yung mga ibang gagawin. Kapag may hindi ako alam, nagtatanong naman ako para sa susunod, di na natin sila may istorbo, diba? So, ayun. Okay na. Kaya natin to. Kakayanin natin to para sa para sa future natin dito sa Canada. Kahit mahirap, syempre, kailangan natin tiisin. Ganyan talaga. May nag-comment nga na kasi nila yung about sa title ko, yung laban lang. Kasi may nag-comment dun, refuse ba kami? Hindi naman daw kami na-refuse. Parang ganun. Ano daw yung ilalaban. Tas may nag-comment dun na syempre lahat naman ng tao dito sa Canada, yung mga pumupunta, laging kailangan laban lang. Syempre, diba? Lahat naman may struggle talaga. Tas may nag-comment doon na yung kakilala daw niya hindi na hirapan dito dumating PR. Tapos may nag-comment doon na good daw doon sa kakilala niya. Sila daw dumating dito na PR pero nagkaroon pa rin struggle talaga. Syempre, kung ka sa Pilipinas, hindi mo naman nga daw agad-agad makukuha yun dito, diba? Pero yung mga iba din na kilala namin na PR dumating dito, share nila yung mga struggles nila dito sa Canada. Kasi syempre, talagang magsisimula ka talaga uli sa una dito eh. Yun nga, kailangan mo lang tiisin. Syempre, may mga
bills ka talaga dito, hindi mo mawala yung bills, no. Lahat, no, paglabas mo pamasahe, yung bahay mo, hindi tulad sa Pilipinas, pag may sarili kang bahay, wala kang kailangan isipin sa bahay, parang kuryente, tubig, tapos yung wifi, dito talagang bukod yung bahay, lalo pag may mortgage ka, mas malaki na yung gastos na pag may sariling bahay ka na, ganyan. So, kaya nga minsan natutuwa rin kaming makinig sa mga kwento ng mga, kahit yung ibang mga PR na dumadating dito, nahirapan din silang makahanap ng trabaho. May mga iba dito, diba, na wala pang trabaho. Yung iba naman, kung ano na lang, kahit tagahugas, kahit sa fast food, walang problema, basta may income. Pero after naman ng ilang taon, okay na naman sila. Yun nga, kagandahan din nung iba dumating dito, PR na hindi na nila intindihin yung yung papel nila, hindi tulad namin mga international student. Ayan, tagilid pa talaga kami kasi syempre wala pang kasiguraduhan kung makakakuha kami ng permanent resident dito sa Canada. Pero sana makuha din namin yan. Hindi lang kami, pati yung mga iba namin kakilala na lumalaban dito sa Canada. Mahirap, alam naman natin mahirap. Siyempre, hanggat wala pa tayong papel, talagang isip lang tayo ng isip kung paano ba. Kung itutuloy pa ba natin or wag na lang, uwi na lang ba tayo kasi ang hirap. Minsan, siyempre, hindi mo rin maiwasan na sumuko na lang din kapag sobrang hirap na talaga. Pero minsan naman, nalalampasan naman natin yung mga pagsubok na yan. Tapos, laban na lang ulit. Tapos, pag may pagsubok, okay, gano'n na lang. Gano'n naman ulit tayo. Kailangan na lang natin ulit lampasan yung pagsubok na ibigay sa atin. Yan. Minsan naman, di naman natin mamamalayan na lampasan na pala natin yung pagsubok na yun eh. Kaya, kailangan lang talaga natin maging matatag kasi malayo-layo pa yung lalakbayin natin. Sobrang layo pa. Pero thank you sa mga taong lagi nandiyan sa amin, sumusuporta at nagbibigay ng mga magagandang advice. Tapos, steadman na lang dun sa mga negative, masyado ng below the belt na yung mga sinasabi, wag na lang pansinin. Di naman sa atin makakatulong yan. Bibigyan lang tayo ng isipin sa mga ganyan. So, basta lang positive, kahit minsan sobrang hirap na, positive na lang. Yun, pasok na muna tayo guys. Guys, ito yung lomi na galing kay Kuya Toto. Inay dito ni Ate Maan eh. Lomi! Yan, iinit lang natin. Tapos ito yung sausawan. Lomi Batangas daw to, sabi ni Kuya Toto. Kain muna tayo. Hi guys! So ayun, tapos na akong kumain. Tapos hindi na ako nakapag-update sa inyo kanina. So ayun nga, sabi ko nga sa inyo kanina, magbubukas na yung bagong store ng Tim Hortons. At excited na kami nila Ate Mary dyan. Kasi doon na nga kami talaga, doon na talaga yung store namin. Tapos kami tatlo nila Ate Maan, sabay-sabay kami ng duty. So, bukas naman day off ako, kaya hindi na ako muna maliligo ngayon. Bukas na tayo maligo. Balik ko na uli sa work ay sa Thursday. Tapos, dire-diretso na yun hanggang sa opening na. Saturday yung opening. Tapos, sana yung mga subscriber ko po dyan. Yan, pag may time po kayo, bisita po kayo dun sa store. Kasi, dito sa pinagtitrainingan ko, may mga subscriber akong bumibisita. Kaya nakakatawa lang. Nahihiya lang ako kasi syempre may mga ibang part nung sa pag nagtitake ng order, hindi ko pa alam. Kaya minsan, sabi ko hindi ko pa po alam yung ibang kaya nagtatanong pa ako. Pero kailangan, natututunan na natin pa unti-unti yan. Sa ngayon, medyo mahirap pa pero okay naman. Tumatagal naman, ko na naman, na gagamay ko na talaga. Nasabi ko naman dun sa vlog ko. So, hanggang dito na lang yung vlog ko guys. Hindi ko na papahabain pa kasi nakwento ko na kanina. So, malapit tayong Christmas. Advance Merry Christmas po sa inyong lahat. Don't forget to like and subscribe sa YouTube channel ko. Bye!